Kaso wala naman ako mababalik. Kaya ngayon, kahit mag-isa, puta, kahit mag-isa lang ako, okay lang. At least malakas ako. Hindi ako basta-basta mapapatumba ng kahit na sino, kahit na anong struggle sa buhay ko, kaya ko nang harapin ng mag-isa ako. Parang feeling ko naging selfish ako sa part na yun. Kasi sarili ko lang yung inisip ko. Selfish pa ako sa part na yun, na mas pinili ko yung isalba yung sarili ko sa relasyon na alam kong hindi naman na maganda. Ang hirap kayo maghanap ng lalaki. Parang ang regret ko lang dun is kung nagstay ba ako. Ilang beses mo na nag-abroad? First time lang to. First time mo. Ano naman yung work mo dyan? Nurse? DH? DH. DH. I see. Pero bago ka napunta ng tawag dito? Bago ka napunta ng Kuwait, ano yung work mo dito sa Pinas? Factory. Ano lang to, para may pera lang ako pang apply sa may factory na bansa. Like yung sa Japan, sa Korea, like that, sa Canada. Ano ba yun? Yes, absolutely. I see. So yun yung balak mo. Switzerland, yes. Kasi syempre, yung mga ganong bansa, need talaga ng malaking pera, diba? For placement fee. Pag nag-Middle East kasi kami, wala kaming gagastusin. Yun yung parang stepping stone naming mga baguhan. Walang gagastusin pag mag-Middle East. Ano yun? What do you mean? Sorry kasi hindi pa po ako nakapunta hindi pa po ako nag-OFW Sagot ng yun? Agency, gano'n. Sagot ng agency yun. Siguro kung may gagastusin ka man, hindi naman ganun kalakihan like sa kapag mag-factory worker ka ng Taiwan, gagastos ka ng 180 to 100,000. Pag nag-DH ka, ang ginastos ko lang almost 5K ata. Ano lang yun, sa pagkain, pamasahe, gano'n. Budget. Pero yung ibang mga like ticket, mga papel, yung nagbabayad, binabayaran nila yung agency namin. Tapos, para makaalis kami. I see. Ganyan. Ganun pala yun. Pero mahirap po ba or matagal yung process bago makapag-abroad? Ano po ba yung dapat tandaan at isaalang-alang bago mag-abroad or magplanong mag-abroad? Siyempre, ang pinaka-importante, dapat malakas yung loob mo. Dapat ready ka sa lahat. Sa lahat, as in lahat. Physically, mentally, emotionally, spiritually, basta lahat, dapat ready ka. Kasi kung hindi ka ready, mamamatay ka dito sa abroad. Natakot ako bigla. Natawa ako sa takot Oh, legit. Legit. Kasi ang homesick, hindi biro. Kung hindi matatag yung loob mo, mamamatay ka sa lungkot. Legit yun. Within 2 years na nandyan ka sa buong kontrata mo, di ka nagbakasyon? Hindi. Seryoso yan? Oh. Walang day off. Walang pahinga. Legit. Tapos ilang hours yung work? Sa akin, umaabot ng 19 hours. Maximum na yun. Pero pag Ramadan, 22 hours. 22 hours a day? Yeah, for 1 month kapag Ramadan. Natutulog pa ba yun? Meron naman kahit konti. Kaya nga sa dito, diba? Kailangan na rin. Lalo na May lang po, di kita marinig. Naghuhugas ka po ata ng pinagkainan May kasi ako sa cellphone. Sabi ko,
Kaya nga sinabi ko sa'yo, dapat handa ka, lalo na kung DH yung papasukin mo. Kasi sa lahat ng OFW, ang pinakamahirap na trabaho is DH dito sa Middle East. Nung nasa at ako'y iniwan mo. Oh, diba? Hello? Nawala po kayo? Sorry? Tayo'y lumilipad. No, andyan ka na ba? Oh, dito pa naman ako, nawala kayo bigla. Nag-off screen kasi yung cellphone. Alam ko kasi yung match. Taga saan po kayo dito sa Pinas? Kalookan lang ako. Tapos may mga kamag-anak kayo dyan sa Kuwait na nag-work din as OFWs. Kita ko nandito sa kabilang city ba? Kala ko kabilang kanto. Tapos may tita ko sa Riyadh. Sila yung parang naghatak sa'yo na, oh sige mag-abroad ka, okay naman dito, ganun. Oo, true. Yan. Dapat yung tita ko nandito sa Kuwait, yung kapatid ng amo niya, yun dapat yung magiging amo ko. Kaso yung agency ko, naliitan ata dun sa offer ng amo ko, di sila nagkasundo. So, binenta pa ako sa iba. Na which is mas mataas yung bili sa akin. Yun yung mahirap sa aming mga DH kasi pera-pera. Wait po. Wala At kaming ano yung laban. pera-pera? Hindi pwedeng humuli. Kunyari, kasi para kaming isda na anong tawag doon? Pinagbibili. Parang tawag ba doon? Nilalako sa Kunyari, palengke, ito, ganun? dito sa pag-10. Dito itong batch na to, 10 piso, ganyan. Dito, 20. Pag hindi nagustuhan ng mga bumibili, depende sa kanila kung alin yung kukunin nila. Ganon. Ganun pala yun. Pinalabas ng agency ko na may record yung magiging amo ko dapat. Nakakapagtaka naman na may record yun. Kapatid yun ng amo ng tita ko which is nagstay na dun yung tita ko ng 6 years walang uwi-uwi. So napaka-imposibleng magkaka-record yun, di ba? Kasi di nga umuwi yung tita ko ng 6 years, okay naman dun So parang inano na lang ng agency. Uwi na lang nila yung para maibenta nila ako ng mas malaki. Inshallah. Ilang tulog na lang. Ilang ikot na lang ng kalendaryo. Pauwi na din. Kailan po ba yung uwi niyo? Sa March. Inshallah. First week, second week, like that. Yung inshallah is parang sa awa ng Diyos, ganun? Yes. Inshallah. Inshallah. Insalamat sa inyo. May family po ba kayo? Like, do you have a kid, a husband dito sa Pilipinas na naiwan, like that? Single mama ko. Single mama ko. Ilang mga kids? anak ko nasa mama ko. 2. All boys. All boys. Ilang taon yung panganay? 9 years old, tsaka 5 years old. 9. So, I guess you're 29 right now? Tama po ba? No. Coming 26, this 26. Parang ang regret ko lang dun is kung nagstay ba ako. 17. 17 ako naging mommy for the first time. I'm a teenage mom. If okay lang po sa inyo magtanong, paano yung story? Story? Oh, yung story, paano Kasi, nangyari? Bakit ako curious ka ba? Opo, Yung kasi mga babies ko, hindi sila totally full brother kasi magkaiba sila ng daddy. Half brother lang sila. Brother-in-mom. So, naging single mama ko twice. Yeah. So, my brother-in-law, my Diba brother-in-mom. malas?
Utak ko talaga. Step Grabe. brother like that. Grabe yung utak ko. Saan napupunta? Gumagana na naman. Kasi ganito yun. So, ano ko tawag dito, ano bang tawag kapag nag-teenage? Party girl. Yeah, something like that. Inuman, mga ganun. So, parang nagrebelde. Kasi Grabe high naman yung school life rebelde. Oo, literal. Kasi galing ako sa broken family. Tapos parang gusto kong magbalikan si mama, si papa. Tapos laging kulang, parang kulang na nga kayo financially, kulang pa yung pagkatao mo. Lahat may kulang sa akin. So parang nagrebelde ako. Tapos nananakit pa yung mama ko kapag hindi ako umuwi ng maaga. Kasalanan ko naman, alam ko naman. Tapos ayun, nagrebelde na, nakilala sa clan yung naging tatay ng first baby ko. Wait, yung clan ba to yung nagsama ano? na kami. Yung tawag dito, yung clan ba to yung sa text Sa text. message? Yes, exactly. Naabutan ko pa yan, Yun ko pa yan. yun. Dumating yun dito sa Doon ako probinsya na- namin. Wala lang, pagkasilip lang. Sa metro kasi ganun Uso yun, di ba? Sa metro. Yung parang Tapos frat yun na, pero nandun tapos sa text nakilala. message. Oo. Tapos nagkakilala kami. And then, nagsama kami. Paalam naman ako kay mama. Wait, nung time na to, Tapos pinayagan naman kami hindi habang- ka na umuuwi nun sa inyo nung time na to. Oo, kasi nasaktan ako ni mama. Kumbaga parang secret boyfriend ko na siya Tapos sinabi ko sa kanya na sinasaktan ako ni mama, napapalo ako, na as in talaga nagkakapasa kasi talaga ako sa buong katawan, braso, hita, likod, na ganyan. Yung talagang may pasa So na-alarma siya. Sabi niya, halika na, sumama ka sa akin kasi nasasaktan ka na doon. So tinanan niya ako ngayon. 17 ka nun? Siya Or nagpapaaral 16 sa ka akin. pa lang? 16 pala. Maga 17. Ay, hindi. Kaka 16 ko pa lang. Ay, grabe. Kaka 16 ko pa lang. Oo, kasi Ang tapang mo dun sa part na yun. Nabuntis ako, na siya. 1 year na kasi kami nagsasama before ako mabuntis. So, 3rd year high school ako noon, pa 4th year na ako. Patapos na yung 4th year high school ko, saka ako nabuntis. Kasi nag-graduate ako noon, 5 months na yung tiyan ko. Ilang taon ba yung guy? 2 years gap lang namin. Mas So, matanda siya. nag-aaral din siya nung time na yun. Graduate na siya. Yun yung maganda dun kasi tricycle driver na siya nung nabuntis ako. Ay, nung tinanan niya ako, nagpursige siyang makakuha ng license, tapos kumuha siya ng maanuhan na tricycle. Yun yung pinangpapaaral niya sa akin. Tapos ayun, nag-request siya na kung pwede mag-baby kami. So, syempre, marupok si ate mo, girl. Binigay ko yung wish niya. Gusto ko yung marupok. Kasi feeling ko, yung kulang sa akin, makukumpleto kapag bumuo ako ng sarili kong pamilya, which is mali. Yun yung akala ng karamihan, feeling ng mga napapariwarang tao, feeling nila, yun yung kukumpleto sa kanila, pero mali. Parang lalong gumulo yung buhay ko. Hindi naman sa gumulo, nagka-direksyon naman, pero parang lalong para sa akin, sa sarili ko. Ganun. Tapos nagsama kami for 7 years. 7 years kami nagsama hanggang sa naghiwalay na kami. Kasi sinukuan ko na. Ha? Bakit? Kasi hindi naman siya ng babae. Pero hindi kasi siya nag-ientrega ng pera. Siyempre ako, housewife lang naman ako. Nasa bahay lang ako. Wala akong sariling pera. Aabutan niya lang ako ng mga lulutuing ulam. Mga ganun, bigas. Kumbaga walang exact money. Magkapera man ako, 200. Pinakamalaki na yun. Siyempre, lumalaki yung anak ko. Kasama ko araw-araw. May bibilin, may gusto. Siyempre, meron pa din akong mga gustong bilhin sa sarili ko.
Tapos, ayun, sa 7 years, tiniis ko yun. Pati yung pagiging lasenggo niya, yung minsan nasasaktan ako. Yun, lahat tiniis ko. Kasi nga, syempre, ako nga galing sa broken family, di ba? So, tiniis ko yun for 7 years na nag-hope ako na sana magbago siya, makita niya yung kung ano yung mga mali sa relasyon namin. Pero na-realize ko at the end, nung nagkatrabaho na ako, tumungtong na ng magti 3 years old na yung anak namin, na-realize ko na kaya kong mag-isa, kaya ko na ako lang. So, hiniwalayan ko na. As in, wala nang balikan. So, after nun, syempre, nasa trabaho ka, makakakilala ka ng iba't ibang tao, nakilala ko yung pangalawa. Ilang taong ka naman na nito? Ganun din yung magto-22 na ako. Kung ano yung setup, medyo okay. Pero kung ano yung hindi nagbibigay ng budget, lasinggero din, pero hindi naman siya nananakit. Kumbaga, parang feeling ko na ulit. Ayun naman, pagkakamali ko naman doon kasi, nagpakalasing naman kasi talaga ako. Tapos, hindi ko alam na yun pala yung plano niya para hindi ko siya hiwalayan kasi mahal na mahal niya ako. Binuntis niya ako. Agad-agad. Isang beses lang may nangyari sa amin. One time, big Chinekin time? niya ako, tapos oo, doon nga din ako na kasi yung first baby ko, 1 year namin ginawa yun bago yun nabuo. Pero yung sa kanya, isang beses lang. As in, isang beses sa isang Tatapang naman gabi. ng mga sperm cells After niya. 1 month. After 1 month, nagulat ako. Sabi ko, puta, buntis ako. Nagpipils pa ako nun, B. Hindi ko alam kung paano yun lumusot. Wala. Tapos yun na. Nabuo na yung baby ko na pangalawa. Hanggang sa umabot na kami ng 4 years. Nag-pandemic. Lalong humirap yung sitwasyon. Lumalaki yung mga anak ko. Siyempre, nanay ako eh. Hindi ako yung lang sa kung ano lang yung meron ngayong araw lang. Ahead yung isip ko kasi nanay ako. So sabi ko, pandemic, walang kumikilos, walang pumapasok. Inalok ako ng tita ko. Kaya mo na ba? 24 ka na. Aalalayan ka namin. Yun, doon na ako nag-abroad. Doon na ako nagkaroon ng way na kumiwalay. Kasi I feel like wala na akong future sa kanya. Nung second dad Yun, nangyari. Kaya humiwalay ako. yung question ko lang, yung second dad ng son mo, nung second son mo is bumukod din kayo? No. Sa dalawang kinasama ko, hindi ko naranasan yung ibinukod ako. Yun yung isa sa mga nagiging issue ko. Kasi gusto ko ng bukod eh. Gusto kong maranasan yung Parang walang peace of ako yung mind. namamalakad. Yeah, ganun. Gusto kong maranasan yung ako lang yung nagpapatakbo ng pamilya. Kasi syempre pag nakasama ka, may boses din yung mga kasama mo, di ba? Nasusulsulan ako ng mama ko, nasusulsulan nila lahat ng desisyon namin. Mga ganun bagay. Which is pangit sa may pamilya na nakasama ka sa pamilya mo pa din. Kailangan ibubukod mo talaga yung sarili mong ginagawa. Ganun. Grabe. Kung tawag dito, question lang. If ever makakausap mo yung younger self mo na 16 years old, ano sasabihin mo sa kanya nung time na sinasaktan ka ng mama mo? Magsasabi ko sa kanya, dapat nakinig ka na lang sa mama mo. Wala naman akong regret, pero kung may babalik ko lang, sana nakinig ako, hindi ko sana naranasan yung hirap, hindi sana nararanasan ng mga anak ko na wala din silang daddy, mga ganun, kasi danas ko na, ganun. So, wala naman akong mababalik. Kaya ngayon, kahit mag-isa, puta, naiiyak.
Kahit mag-isa lang ako, okay lang. At least malakas ako. Hindi ako basta-basta mapapatumba ng kahit na sino, kahit na anong struggle sa buhay ko, kaya ko nang harapin ng mag-isa ako. Sabi ko, strong ako, ba't ako umiyak? Hindi, ano lang. Magiging masaya kaya yung mga anak ko. Kasi may tatay sila. Yung ganun, yung, alam mo yun, yung feeling na sana nag-stay ako para naibigay ko sa mga anak ko yung kompletong pamilya na hindi ko naranasan. Kasi parang feeling ko naging selfish ako sa part na yun. Kasi sarili ko lang yung inisip ko. Selfish pa ako sa part na yun, na mas pinili ko yung isalba yung sarili ko sa relasyon na alam kong hindi naman na maganda kaysa sa magkaroon ng tatay yung mga anak ko. Hindi ko alam, yun yung question ko sa sarili ko. Am I selfish? First, I wanna... Ang hirap kayo maghanap ng lalaki. Totoo yan. Na tatay yung tatay sa mga anak ko. Yung matinong lalaki, mahirapan natin yun. Pero gusto ko yung point na sinabi mo na you're strong. Yes, you are. And be proud of it. And second, hindi ka naging selfish sa mga anak mo. One reason is that family mo yan eh. Lalaki gusto mo bang lumaki sila, nag-aaway kayo, sinasaktan ka ng asawa mo like that? Gusto ba yun yung pamulatan ng mga anak mo? Diba? Ang hirap din ipilit yung perfect family. Lalo na kung hindi naman talaga kayo okay. Kayo yung huwaran dyan Tsaka siguro tama na yung 7 tsaka 4 years na binigyan ko sila ng pagkakataon na ipakita kung ano dapat yung bigay nila. Pero ngayon okay naman ako. May kulang sa akin syempre yung pagmamahal galing sa partner, kulang na kulang. Tutuusin. Pero sa love ng mga anak ko, ng pamilya ko, okay naman ako. Pero iba pa rin kasi yung feeling na may magmamahal sa'yo as a partner, di ba? Iba yung feeling na gano'n. Pero hindi naman ako nagmamadali. Huwag lang ang aking mahal. Sobrang mapili na nga ako eh. Sobrang trauma. Everyone will understand kung bakit magiging mapili ka na or magiging maingat ka na sa mamahalin mo. Magiging untrustful ka na dun sa tao. Kasi it's been two guys na nakasama ng matagal, hindi lang to basta jowa, naging tatay ng mga anak mo. Nakasama mo yung 7 years, at yung isa 4 years, di ba? Nakilala mo sila ng buong buo. Yung buong kaluluwa nila. Buong lahat, nalaman ko na. Nilunok mo na yung pride mo eh, sa part na yun. Until na pumalag ka na, kasi feeling mo di na okay, di mo na kaya. Sabi nga ng mama ko sa akin, doon pa lang sa nagdesisyon kang bumitaw sa ganong sitwasyon, anak, matatag ka na, wala ka nang kailangan patunayan. Kasi tinanong niya ako, kaya mo ba na umalis ng bansa? Sabi ko, ma, wala naman akong choice. Siyempre, mag-isa na lang ako. Walang sustento na kahit na ano. Saan ko kukunin yung pambuhay sa mga anak ko? Lumalaki na yung mga anak ko. Kailangan nila ng financial support. Pero ang sakit pag OFW ka talaga tapos may anak. Kasi hindi ko sila nakakausap, unlike sa ibang nanay. Pagkakausapin ko sila, hindi sila tumitingin sa akin eye to eye. 2 years pa lang yun 2 years pa lang, pero parang feeling ko ang layo-layo na ng mga anak ko sa akin. Kaya sabi ko, kahit gusto kong walang uuwi para makapag-ipon ako ng malaki, pero hindi pwede kasi lumalayo yung loob ng mga anak ko sa akin.
Yun yung masakit sa akin. Ang hirap sa part nun bilang Ba't magulang. kailangan ko pang lumayo para lang maibigay kung ano yung magandang ano para sa kanila. Pero lahat naman to may dahilan. Alam ko naman kung bakit to pinaparanas sa akin ni Lord. Tingin mo, ano yung Better days are coming. one big reason? Bakit One kaya? big reason kung bakit pinaparanas to sa akin ni Lord. Kasi alam ko yung pinakabatang ako. Mahina. So, right? Hindi ako naniniwala dun sa part na yun. Hindi ka kasi susubukan ni Lord kung hindi mo kaya. Lahat ng binibigay sa ating challenges, lahat ng paghihirap, lahat ng hinanakit, mga paglugmok man natin sa buhay, nakikita niya yung nakaya natin. That's the way that we can grow. Kasi pag hinayaan natin or hinayaan niya lang yung mga bagay na mangyari sa ayon sa gusto mo, di ba? Like nung time na nagrebelde ka, Kasi- what if kung nagrebelde ka tapos nalulung ka sa masamang droga, di ba? Or sa pinagbabawal na gamot. O Eh, di, parang sa nilagay kulungan. na lang ako ni Lord dun sa mag-aasawa ka ng maaga para maiwas ka sa ganong way. Yeah. Kasi kung hindi ako nagkaroon ng asawa na maaga, siguro lasinggera ako. Ganun yung sistema ng buhay ko. Or worse, Ayun, may direksyon ng buhay ko. Ang ganda ng nag-view ko sa buhay ko. yeah. Ano lang, nakakapagod nga lang siya abutin. Kasi nga, syempre mag-isa lang ako. Kagaya pag nadadown ako, wala akong makapitan, hindi ako pwede magsabi kila mama kasi syempre mag-aalala sila sa akin. Amo, hindi Ganun. sa negative ako dun sa mga bagay na sinabi mo na dahil mag-isa ka lang. Much better na mag-isa ka na lang ngayon muna. To the point na feeling mo kaya mo na ulit magmahal. Kasi pag ipinilit mo, pinagsisiksikan mo yung ibang tao na papasok sa buhay nyo bilang isang pamilya. I don't think so it will be easy or smooth. Natatanggapin agad na okay agad ang lahat. Alam mo yun. Or maybe yung iba, they will take you for granted. Mga possibilities sa buhay na ganun yung mga tao. Pero still, I'm proud of you. Wala na. Sorry. Wala na siya and that's it. Sayang. But we will try again later on na i-call ulit siya.